king apparent himself, Mr. Coco Martin. Congratulations, Coco. Paolo, there you go. Let's have a photo op first. Paolo, please. Smile with Coco and Joanne. And may we hear a speech, a message from Coco? Good evening po. Pasensya na po. Nung sinabi po kasi ng manager ko na People Asia ang pupuntahan ko, talagang pinagandaan ko na sobra, kaya nagkamali tuloy ako ng suot. Nakakahiya. Pero alam niyo po, sa lahat po ng bumubuo ng People Asia, kay Miss Joanne, maraming salamat po, kay Sir Alex, kay Sir Boom. Sa lahat po, maraming salamat po dahil napakalaking karangalan po ito para po sa aming lahat, sa lahat mga awardee ngayong gabi. Kasi po, alam ko po na hindi kami mapupunta dito kung hindi namin pinaghirapan kung ano man po ang aming mga kinatatayuan po ngayon sa aming mga trabaho, sa aming buhay, o sa lahat ng aming pinagdaanan. Hindi ko na-expect na makakarating po ako dito o makakatungtong po ako sa entabladong to. Kasi po, nung nag-aaral po talaga ako, isa po ako sa mga, sabi nga nila, yung mga patapon ng mga estudyante. Talaga wala po akong, ang tingin sa akin ng mga teacher ko, walang patutunguan. Kasi puro lang ako kung kalokohan, barkada. Pero sa buhay po pala ng tao, kapag tumungtong ka na sa tamang edad at nahanap mo na yung purpose mo sa buhay, doon mo nakikita kung ano talaga yung direksyon at pangarap mo. Siguro po ang naging pamantayan ko sa buhay, isa lang ang pinangarap ko na nakita ko sa nangyayari sa ating buong bansa o sa kapaligiran. Naawa po ako sa pamilya ko kasi po nakita ko na yung mga kapatid ko parang pare-pareho kami. Hindi rin namin alam kung ano magiging direksyon namin. Lumaki po ako sa broken family. And then naisip ko na bilang ako isang panganay, kailangan ako yung tumayong poste o pundasyon ng aming pamilya. At sinabi ko sa sarili ko noon na hindi man ako naging matalino sa aking pag-aaral. Siguro ang mapanglalaban ko sa buhay ay yung kasipagan at yung pangarap na bitbit ko sa pang-araw-araw. Napakarami ko po kasing pinagdaanan sa buhay eh. Naging tricycle driver po ako, naging janitor, nagtinda po ako ng kung ano-ano, pumasok ako sa iba't ibang networking, at kung ano-ano pa pong trabaho para magkaroon po ng oportunidad o mabuhay ko ang aking pamilya. Hanggang humantong na po ako sa pag-extra sa pelikula at telebisyon. Nung pumasok po ako sa mundo ng indie films, hindi ko inaakala na doon ko makikita ang direksyon ko sa buhay o yun po magiging katuparan ng aking mga pangarap. Kasi nung pinangarap ko po na makapasok sa indie films, hindi po para maging isang artista. Kung hindi po magkaroon lang ng trabaho kahit papano, maka-extra, mabayaran ng kahit magkano. Ang pangarap ko po talaga nung araw ay makapagtrabaho ako sa abroad. Kasi po, siguro dala ng kahirapan sa buhay, alam naman natin ng mga Pilipino, laging ang solusyon natin na makapagtrabaho tayo sa abroad, yun ang magiging daan para mabuhay natin ang ating pamilya. At yun din po ang sinubukan kong pasukin. Nung pinasok ko po ang mundo ng indie films, hindi ko po inakala na ang kauna-una ang pelikula ko na masahista na dinirect ni Brillante Mendoza ay makakatanggap ng iba't ibang recognition sa abroad. Samantalang habang sila ay masayang-masaya na tumatanggap ng award doon sa pelikula namin, ako naman po'y busy sa paghahanap ng matatakbuhan para makituloy doon sa mga bahay ng mga kababayan natin doon. Sa maliit na salita po, ang pangarap ko po noon, mag-TNT. Dahil ang gusto ko lang po noon ay makapagtrabaho sa abroad at pagkatapos nilang umuwi sa Pilipinas ay magpapaalam na ako sa kanila para sabihin ko sa kanila na hindi naman po talaga pag-aartista ang gusto ko. Ang gusto ko lang po ay makapagtrabaho sa abroad upang mabuhay ko ang aking pamilya. At sa pangyayari pong yun, natupad ko naman po ang aking pangarap. Nakapagtrabaho po ako sa Canada ng 9 months.
Nagtrabaho po ako doon bilang janitor and every weekends po, nagtatrabaho po ako sa bahay ng mga Canadian para mag-housekeeping. Pero doon ako nagkamali na ang Canada pala ay hindi pareho ng Amerika na pwede ka mag-TNT. Hindi po pala siya makakapagtrabaho ka ng maayos o regular. Kaya wala po ako naging choice noon kundi bumalik ulit sa Pilipinas. Nung bumalik ako sa Pilipinas, dahil wala na ako ibang matakbuhan, nalaman ulit po ng mundo ng indie films na bumalik ako. Pero that time, mga panahon na po yun, magtatrabaho na po sana ako sa isang casino para bilang isang waiter. Kaso po, nagkaroon po ng pagkakataon sa isang pelikula ni Brillante Mendoza. Kinuha po niya ako sa isang pelikula na ang title po nun ay Tirador. Noong mga oras pong yun, ay nagsushooting po kami sa mismong araw po ng piyesta ng Quiapo. Noong araw po, bata pa lang ako, ang lola ko ay deboto na po ng Quiapo. Kaya wala po akong na kapag linggo po talaga at araw ng Biyernes, nagsisimba po kami sa Quiapo dahil deboto po kami ng Nazareno. Nung panahon na nag-shooting po kami ng 2007, January 9 po, sa mismong piyesta po ng Quiapo, ang eksena ko po doon ay isa ako sa mga deboto ng Nazareno. At hindi ko po inaasahan doon sa eksena kong yun na kinakailangan kong magawa ay mahawakan ko yung mismong deboto. Dahil yung mga oras pong yun, sinasabayan lang po namin yung mismong piyesta ng Quiapo para makapag-shooting kami. Dahil alam niyo naman po, pag sinabing indie films, ibig sabihin po low budget. Kumbaga, sinasabayan lang po namin yung mga malalaking eksena para kahit papano ay makamenos po kami sa aming mga gastusin. Nung nagawa ko po yung eksena at nahawakan ko po yung deboto ng Quiapo, ay ng Nazareno po, hindi ko inaasahan, noong 2007 hanggang ngayon 2023 na, hindi ko na malaya na nagdire-diretso yung swerte na nakuha ko sa aking buhay. Hindi po sa nagpapaka-religyoso akong tao, pero hindi ko rin po mapaliwanag. Dati po, kapag nagsisimba ako, nagdadasal ako sa Quiapo, ang sinasabi ko lang, Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta yung regular, basta yung mabubuhay ko yung pamilya ko. At masasabi kong, hindi to yung parang meron ngayon, 6 na buwan, wala. Basta kahit anong trabaho, basta regular. Mula noong 2007 hanggang ngayon, 2023, yung pinapanalangin ko, araw-araw na bigyan ako ng hanap buhay, hindi ko alam na sobra-sobra po pala ang ipagkakaloob niya sa akin. Kaya po nung dumating na sa pagkakataon na nabigyan ako ng break, binigyan ako ng pagkakataon ng ABS-CBN na makasama at makagawa ng teleserye, sinabi ko sa sarili ko, hindi man totoo o buo ang loob ko na gusto kong pasukin ay pag-aartista. Nakakita ako ng oportunidad na alam ko na dito ko kikita. At kapag alam kong inayos ko ang trabaho ko at pinagsumikapan ko, alam ko may mararating ako dito. Nung sinubukan ko at talagang inaral ko siya kahit na sabi ko nga po, hindi ko man minsan naiintindihan yung lingwahe ng paggawa ng teleserye o pelikula. Pero alam niyo po, sa buhay pala ng tao, kapag gusto mo ang isang bagay, kapag ginusto mo, maiintindihan at matututunan mo siya. At minsan, higit pa sa pag-aaral, yung matututunan mo kapag mismo nandoon ka sa field na gusto mong mapuntahan o yung pinapangarap mo. Hanggang dumating na po yung pagkakataon na pinagbuti ko po ng pinagbuti ang aking trabaho. Hanggang natupad ko yung mga pangarap ko para sa aking pamilya. Hanggang dumating na po yung pagkakataon na nakapag-produce na ako ng pelikula, hanggang nakapag-direct na ako, hanggang ngayon dumating na ako na yung gumagawa ng aking mga teleserye. Sabi ko sa sarili ko, ito ba yung pangarap ko? Ito ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Alam ko kung ba't ko pinagbubuti yung trabaho ko na masyado ko siyang dinidibdib. Na halos minsan sabi ko sa sarili ko na halos hindi ako matulog sa kakaisip kung paano ko mabibigyan ng buhay o mapapaganda yung mga proyektong ginagawa ko. Kasi alam ko na may purpose kung ba't ako nandito. Hindi lang dahil sa trabaho. Kung hindi, para mabigyan ng magandang inspirasyon ang lahat ng mga manonood na Pilipino gabi-gabi. Hindi lang upang mapaligaya sila sa kanilang teleserye o pelikulang pinanonood, kung hindi nandito ako dahil may dahilan. May dahilan para makapagbigay ako ng kaligayahan, makapag-inspire ako ng mga tao,
At sa pamamagitan na yon, nararamdaman ko sa sarili ko, sa simpleng pamamaraan, alam ko na nakakatulong ako sa aking kapwa. At ganoon na rin sa aking industriya. Kaya, sobra po ako nagpapasalamat sa People Asia, sa recognition po na pinagkaloob sa amin, sa lahat ng paghihirap na naging dahilan kung ba't nandito kami ngayon. Maraming salamat po sa lahat po sa inyo. Thank you so much. Congratulations to you, Coco Martin. And of course, sana tuloy-tuloy pa rin ang biyaya para sa'yo. Thank you very, very much.